At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan po natin dito ang isang napakahalagang balita na magbubukas ng ating mga mata sa pangmatagalang kinabukasan ni XRP. Habang ang karamihan po sa atin ay nakatutok sa mga galaw ng presyo araw-araw, may isang malaking supply milestone ang binigyang diin ng kilalang analyst dito na si Bill Morgan. Ayon po sa kanyang pagsusuri, ang bilyong-bilyong XRP na kasalukuyang nakatago po sa escrow ng Ripple ay may eksaktong petsa kung kailan ito tuluyang mauubos at aabot po sa daang-daang porsyentong sirkulasyon. Hindi po ito basta-basta hula lamang. Pinagtagpo po ni Bill Morgan ang timeline ng sirkulasyon na XRP at ang sikat na Bitcoin halving schedule. Sinasabi niya na ang buong supply ni XRP ay tuluyang maipapamahagi at mapupunta po sa market sa pagitan ng mga taong 2032 at saka 2036. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po gumagana ang escrow ng Ripple, bakit napakahalaga ng timeline po na ito, at ano ang ibig sabihin ng absolute scarcity para sa bawat isa po sa atin. Ayan, simulan po natin sa kung paano ba talaga gumagana ang Ripple escrow system. Para maintindihan natin ang lawak ng balitang ito, kailangan nating balikan kung paano po inilalabas ng Ripple ang kanilang mga token. Alam naman natin na ang Ripple ay naglalagay ng malaking bahagi ng kanilang XRP sa isang escrow system. Bawat buwan, may sistema ng paglabas ng mga token. At kung may matitira mang hindi po nagagamit, ibinabalik po nila ito ulit sa escrow para sa mga susunod na buwan. Sa paglipas ng panahon, ang mga sunod-sunod na paglabas na ito ay naglalapit sa circulating supply patungo po sa total cap na 100 billion XRP. Ang ginawa ni Bill Morgan dito ay ikinonekta ang prosesong ito sa isang fixed external reference point. At ito nga ay ang Bitcoin halving calendar. Ayon sa kanyang post dito, kung ipagpapatuloy po ng Ripple ang kanilang kasalukuyang rate ng paglabas ng escrow, 100% ng supply na XRP ay opisyal na papasok sa sirkulasyon sa loob ng tinukoy na window na ito. Ibig sabihin, darating po ang panahon na wala nang matitira sa centralized vault ng Ripple. Lahat ay nasa market na. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pagkaka-align sa Bitcoin halving? Sa aking pananaw, ang paggamit po ng Bitcoin halving bilang panukat ay isang napakatalinong hakbang para makita natin ang malaking larawan. Ang Bitcoin halving ay nangyayari tuwing 4 na taon. Alam naman natin na ang 2032 halving ay magbabawas ng block reward. At pagkatapos ay ang 2036 halving naman. Ang 8 taong window na ito sa pagitan po ng 2032 at 2036 ang panahon kung kailan po mawawala na ang escrow ng Ripple. Para sa akin, ang pangyayaring ito ay nangangahulugan ng isang malaking pagbabago sa buong ecosystem. Isipin ninyo na lang, sa ngayon may overhead supply o parang patuloy na pumapasok na supply mula sa escrow na binabantayan ng mga tao. Pero kapag dumating ang araw na 100% na ang nasa sirkulasyon, ang supply ay magiging ganap na sarado. Wala nang bagong token na darating mula sa escrow vaults. Ang tawag dito ay absolute scarcity. Kapag ang isang asset ay nakaabot sa puntong ganoon habang ang demand ay patuloy na tumataas, ang market dynamics ay magiging ganap na kakaiba kumpara sa nakaraan.
At ngayon ay bakit po ba mahalaga ang ganitong uri ng long-term timeline? Ang buong sirkulasyon ng XRP ay hindi po mangyayari bukas o sa susunod na linggo. Batay po sa pagtatasa ni Bill Morgan, ito ay nasa 10 taon pa ang layo mula sa kasalukuyan nating taon na 2026. Pero ang kahalagahan ng puntong ito ay nasa tiyak na detalye o specificity din po nito. Ayan. At ang paglalagay po ng 100% distribution ng XRP sa pagitan ng dalawang kilalang Bitcoin halvings ay nagbibigay po sa mga investors ng isang konkretong basihan para subaybayan ang pagbabago ng market sa paglipas ng panahon. Binibigyan po nito ang community ng isang bagong paraan para tingnan ang supply curve na XRP at kung saan ito magtatapos. Hindi na lamang ito basta haka-haka. Mayroon na tayong malinaw na marker. Ang mga institution at malalaking investors ay mahilig po sa ganitong uri ng malinaw na data dahil nakakatulong ito sa kanilang pangmatagalang strategy sa paghawak ng mga asset. Ngayon ay paano po ito makakaapekto sa mga matagalang hawak na asset? Yan, long-term asset. Kung susuriin natin ng malalim, ang pagkakaroon po ng nakatakdang petsa sa pagkaubos ng escrow ay nagtatanggal sa isa sa mga pinakamalaking agam-agam ng mga tao tungkol sa supply inflation ni XRP. Marami kasing nagtatanong noon kung paano po naaapektuhan ng buwan ng paglabas ng Ripple ang galaw ng presyo. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ganitong uri ng timeline, nakikita natin na ang bawat paglabas ngayon ay hakbang palapit po sa huling yugto ng sirkulasyon. Sa tingin ko po ang pagkakaroon ng katapusan sa escrow ay nangangahulugan na si XRP ay dahan-dahang lumilipat mula sa pagiging isang pinaka mahalagang asset patungo sa pagiging isang ganap na malayang digital commodity kung saan ang market na lamang ang magdidikta ng halaga batay po sa natitirang supply. Ang ganitong uri po ng structural shift ay madalas na sinusundan ng mga pangmatagalang pagbabago sa valuations. Para sa mga taong nag-iisip ng pangmatagalan, ang impormasyong ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa kanilang pag-unawa sa kung bakit ang pasensya ang isa po sa pinakamahalagang puhunan sa larangang ito. At ngayon ay ano naman ang mga dapat po nating abangan sa mga susunod na taon. Habang binabagtas po natin ang dekadang ito patungo sa taong 2030 at sa itaas pa, ang bawat taon ng pagbaba ng natitirang escrow ay magiging mas mahalaga. Ang transparency na ibinibigay po ng ganitong uri ng pagtatasa ay nagbibigay daan sa mga investors na iangkop ang kanilang mga plano. Hindi na lamang tayo nakatutok sa mga maiikling balita sa market, kundi pati na rin sa malalaking pagbabago sa infrastructure ng mismong token. Ang mga analyst ay patuloy po na magbabantay kung may mga pagbabago sa bilis ng paglabas ng Ripple mula sa kanilang vault, lalo na kung sakaling bumilis ang demand sa mga susunod na taon dahil sa mas malawak na adoption sa buong mundo. Ang balansing ito sa pagitan ng supply at pangangailangan ang siyang patuloy na humuhubog sa kwento ng XRP sa modernong panahon ng finance. At ayan, ngayon ay sino nga ba ang tunay na nakikinabang sa ganitong mga uri ng ulat? Sa aking palagay, ang paglabas po ng ganitong klaseng impormasyon ay nagsisilbing gabay laban sa panandaliang ingay sa market.
napakadaling madala ng mga tao sa mga pagbabago ng presyo sa loob ng isang linggo o isang buwan. Pero kapag tinignan natin ang malaking larawan na inilatag po ni Bill Morgan dito, makikita natin na ang mga malalaking pangyayari ay tumatagal ng taon para mabuo. Ang pagtatapos po ng escrow ay hindi lamang simpleng numero. Ito po ay hudyat ng pag-mature ng buong asset class. Sa sandaling maabot ang puntong wala nang naiwan sa centralized escrow, sa XRP ay tatayo sa sarili nitong mga paa ng walang anumang karagdagang supply na manggagaling po sa orihinal na lumikha nito. Yan ang uri ng structure na kadalasang hinahanap ng mga taong naghahanap ng pangmatagalang katatagan. At sa kabuuan, ang pagtataya ni Bill Morgan na ang buong supply ng XRP ay mapupunta sa sirkulasyon sa pagitan ng taong 2032 at 2036 ay nagbibigay po sa atin ng isang malinaw na roadmap. Ang pagsasama po ng escrow timeline ng Ripple at ng Bitcoin halving schedule ay nagpapakita na ang bawat token ay may nakatakdang hangganan sa pagdami nito. Habang patuloy po nating sinusubaybayan ang mga pagbabago sa market ngayon pong taong 2026, ang kaalamang ito ay nagbibigay po ng bagong pananaw para sa lahat ng nag-abang sa hinaharap ng token na ito. Kaya manatili po tayong may alam, suriin ang mga datos at laging isaisip ang pagmatagalang direksyon ng ating mga desisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin na ating nakikita dito.